Napatukan ako ni Russell dyan sa map na yan eh. Lalo na pag kunyari natalo ka kasi hindi ka pala sa center nakatayo, di ba? Hindi na nakabatukan. Hey! Welcome to Undefended Takes, the only podcast that always reveals their secret. Hi guys, welcome back to another episode. So I am Pat, and I'm joined by Ace, Hello. and I'm joined by Russell. Hello! So boys, nanonood ba kayo dati ng Dora the Explorer? Oo naman. Oh, sige, tanong ko, sino yung favorite character nyo dun? Siyempre si Swiper no swiping. Man! Ikaw, Russell. Oo. Si Boots. Bakit? Actually, hindi. Wait lang. Hindi pala Oh. si Boots. May mas gusto pala ako kay Boots. Pangalawa lang si Boots. Si Back. Sino? Back. Pak. Delicioso! Pero bakit? Ba't mo natanong? Ako kasi, favorite ko dun, si Map. Kasi nag-guide siya. Nag-guide kay Dora saan papunta, di ba? Oh, Pero, Kamote yan si Dora. ang daming tanong lagi, no? Pero before dyan, let's proceed muna sa to acknowledge our followers. So first muna sa YouTube comments natin. So nag-comment si David Angelo de la Peña. So nag-request ng Cool Houdini daw next ng Hero of the Day. Last time pa yan, pero thank you sir. Sige, Thank you dahil po. sa'yo, pagbibigyan ka namin ngayon. Malakas ka sa amin. Pasenda lang sa Gcash. Tapos rin, si Ravins din, nag-comment rin siya sa last episode natin. Sabi niya, best matchup daw ng friend nila yung GB Tesla. Umabot daw sila ng 40 minutes, nag-aabangan lang. Ganun talaga yun. Actually, nangyayari yun. Medyo even kasi yung matchup na yun eh, pero abangan lang. Masaya yan. Laro na yan. Ayun. Then next natin yung Facebook comments. Sa Facebook, marami-rami. Unahin natin yung Dami, kay Heinz. So, sabi ni Heinz, yung tungkol dun sa pagiging good player, di ba? So, meron kang 3 styles, tulad ng na-discuss natin last episode. Pero, syempre, as you play your game, kailangan mo i-assess yung board state, kung ano nangyayari sa game. Pwede kang mag-change ng gameplay mo. Pwede kang mag-aggro, pwede kang biglang mag-value, pwede kang biglang mag-fatigue. So, yun, alalahanin nyo lang yun. Hindi set in stone yung gameplay na Yung 3 pinili mo. gameplays na Kaya sinabi, nag-aggro yes. kayo, di ba? Hindi naman aggro kailangan buong game. Hindi maganda. Yes. So, tama. Agree. Okay. Tapos yung kay Sir Miko, no? Since marami daw siyang natutunan sa last episode natin, sa dagdagan na yung natutunan niya, lalo na sa mga nagko-comment dun sa episode natin. Hindi lang tayo yung nakakatulong sa listeners natin, kundi yung mga nagko-comment. Si Ty, si RJ, sila EJ, ganun, diba? It's good to see na marami din ambag or nagbibigay ng insights sila. Kaya thank you. Next naman natin, si Chokes naman. So, may input kasi si RJ. So, ayun, nakatulong daw sa kanya yung practices nila with nung Team League. So, kaya, ayun, marami daw siya natutunan doon sa matchups. Hoping daw siya na mag-progress in tournament sa atin. Tulad ng Team League, Walk, or even Unmatched Ladders. Liam Ladders. So, sunod kay EJ, no? Isa din masugid natin commenter. Ewan ko saan, madami energy rin to eh. Ayun, sabi niya, agree daw siya as bilang aggro player tulad ko, no, na gusto niya yung pause 1. Tapos, malaking bagay. Pero, yun nga, it depends, yung tool niya, depende. Mas gusto ko pa rin siguro yung map, as for me. Pero siya, as a aggro player, gusto niyang una pa lang makapag-dictate na ng tempo, di ba? Natatawa ko na parehas kami ng iniisip na ayaw namin parehas mag-isip. Basta nag-player. Ayun, nakatamad naman kasi lalo na pag masyadong grind yung tournament. Oo, kailangan ko mag-reserve ng utak. Kaya, appear EJ, appear tayo dyan. Para sa mga tapat mag-isip, punta na kayo sa aggro players. Next natin yung sinabi ni RJ, no? Si RJ may share dito actually habang share niya. Try nyo basahin. Basahin nyo na lang. So yung share niya kasi dito, yung mga tempo, control, ganyan. Actually, parang napag-usapan niya namin dito sa Undefended Takes, di ba? Parang mas roles siya ng heroes kung baga sa Dota or League of Legends, di ba? May roles yung heroes mo or characters mo, pero yung gameplay mo, yung game plan mo sa buong game, parang iba pa siya. Kung gusto mo maggawa ng aggro gameplay, kailangan mo ng hero na hindi naman control, di ba? Kailangan mo ng ibang role. Kailangan mo ng tempo usually. Para siyang sinasabi ni RJ is
yung roles ginagawa nung hero na pinipili nila on the draft, 'di ba? Yes, Medyo drafting yung nabanggit ni RJ. Pero Draft it's a good insight. Useful to. Yes, sobrang useful nito, basahin niyo yan. So yun yung Facebook comments natin. Thank you guys sa yun nga, better yan sa mga ibang players na medyo starting pa lang. Makakatulong talaga yan sa kanila kasi dagdag yun sa mga insights namin. So the more insights, the better, 'di ba? Yeah. Ayan. Syempre. Then next natin sa Spotify comments natin. So pa-shoutout daw next episode si Tristan. Hi Tristan, Joshua. Shoutout sa'yo. Next daw, Ghost Rider or MK for next Hero of the Day. O sige, trip rin namin tong Moon Knight eh. No? Then next naman si Donut, sabi niya A- daw si T.O. Pat kasi di daw ako nangiti pag T.O. Pero minsan nga. Stress lang yan. Stress lang. Pero marami na doon prizes pag nagpapatiyo. So, thanks din daw kay BGM. Ayan. The next, si RV Cervantes. So, sabi niya, ito daw yung best topic na interested mag-competitive sa Unmatch. Solid daw on defended takes. Even kami, nag-enjoy kami habang nag-uusap dito sa topic ito. Best by far. Sabi nga namin, 1 oras lang dapat yung episode. Lumampas pa. Then, last but not the least, si Miko ulit. So, thanks for the episode daw. Determine niya na ngayon kung ano yung finally playstyle niya. Sabi niya, yung depende playstyle. Kaya kami dito, alam mo bakit, Miko? Kasi dito, kaya kami undependent takes. Grabe ka na, Tito Pat. Diba? Ay, yan ay may bago na tayong version ni Pat. Si Tito Pat. Donut pa. Tito Pat. So yun, after nga nung Spotify comment, syempre meron tayong Spotify poll, di ba? So dun sa poll, tinanong natin ano yung preferred gameplay nila. So actually, ang nanalo dun, sorry Ace, hindi agro eh. Team Value. Team Value. Hirap. Mga let's go Team Value. Magagaling mga lolo namin. Dadalawang nga lang yung fatigue na vote eh. Kalungkutan. Ay, nako, mga value. Thank you guys for letting us know na value yung trip yung play style and thank you for voting sa Spotify namin. So now let's jump right into our main topic for this episode, which is maps. So ko nga kanina dahil favorite kong kaya pala favorite kong character si Maps sa Dora the Explorer. Maps yung pag-usap natin sa maps ng Unmatched. So, intro muna tayo sa maps. Since last episode, nag-start tayo sa main archetypes or types of gameplay. Magandang next topic or complementary topic is maps. Kasi, map knowledge is kasama sa drafting mo mismo. You would consider it sa drafting mo kapag may choice ka ng maps. Or kahit wala kang choice, diba? kahit wala kang choice it will have a bearing pagka yung paggawa mo ng lineup. I think dito sa Pilipinas, ito yung pinaka list na medyo iniisip ng mga players. Compared kasi like if you play internationally, online, may map picks. Yun yung unang gagawin parang nako-culture shock yung mga players na anong pipiliin ko, anong tamang pick. So, if hindi pa kayo sanay in map picking, I guess kailangan nyo itong pakinggan thoroughly kasi to give you an idea kung anong best picks ng heroes mo or ano yung map picks na malaki and maliit. Like even though minsan nakakabulag na malaki yung map pero maliit yun. Maliit talaga. Maliit talaga. Actually, add ko lang din, isa nga to dun sa mga huling natutunan ko nung naglalaro ako ng Unmatched. Kasi nga, nauna ako maglaro locally before online, diba? So parang ang dami ko nang natututunan. Ang dami ko ng tournaments sa salihan. Pero pag nung naglaro ako online, map picking, parang hindi ko alam paano ko pipili, ano bang magandang map. A whole new world, no? Diba? Parang ang dami kong di alam. Amount of choices. Kasi dati parang ang point of view mo lang yung hero versus hero. Pero hindi mo na take into consideration yung map. So ngayon, yung topic natin for this episode, it will help you. Dumadami kasi internis na may map choices diba? Yes. Kasi random lang dati parang isang mapa lang, ngayon may mga map choices tayo. So yun nga, ano nga ba yung map? Siyempre, kailangan i-discuss natin, diba? Ano ba yung
map. So, Okay, sa Unmatch, kung naglalaro ka naman na, syempre alam mo na yun. Pero dun sa mga ibang listeners na kunyari medyo bago pa lang, so yung basic parts lang naman ng map, yung spaces na nasa loob ng zone. So yung spaces yung mga bilog. Tapos yung colors na nandun, yun yung zones. So same zone, same color. Tapos every space pwedeng multi-zone, pwedeng maraming colors. Isipin mo yung basic idea niya, importante siya para sa ranged heroes. Kasi ranged heroes, pwede kang umatak kapag same color, di ba? Adjacent or same color or same zone. Yes. And then yung second part lang naman ng map na titingnan, aside from dun sa mga gimmicks, syempre, yung arrows, yung movement arrows or yung adjacency. Kasi, syempre, adjacent yung spaces if may arrow or line dun sa gitna nila. Pwede rin naman multiple lines sa isang space. So, pwedeng maraming kadugtong Connection. na spaces. Maraming connections. So, yan, yung na-discuss yung movement, yung arrows or lines, meron din mga gimmicks yan na i-discuss din natin later. So, yun lang naman yung basic. Proceed tayo sa advanced map knowledge. Since alam nyo na yung idea and na-discuss na ni Russell yung zones and spaces, yung adjacency, further dive tayo sa mga terms na ginagamit ng mga players. So, una natin i-discuss is yung center. Center, yan yung pinakakailangan, di ba? Isa sa pinaka-fundamental yan, fundamentals na kailangan mong aralin as a player sa Unmatch. Dapat sobrang importante. dapat alam mo yung center ng isang map. What is the center? Yun yung gitna. Ayan, I guess kailangan ko lang siya explain. Gitna siya. Maaabot mo siya. Galing. Equally lahat. Maaabot mo ito. Sorry. Maaabot mo equally yung lahat ng spaces. So usually kasi with the least possible boosting movement. Different kasi yung moves or centers or mover centers ng bawat map. Mostly yata is move 4 as far as I can parang yun yung average, no? Move 4 center. Meaning, you only need to move 4 para maabot mo lahat ng spaces. Ibig As sabihin a melee character, para i-attack. Siyempre, baring din doon yung mga body blocks, di ba? So, for example, dalawa lang kayo, one-on-one na heroes. So, if nasa move 4 center ka, nasa center ka nung map na yon, kailangan mo lang mag-move 4 para maabot mo yung kalaban mo. Kahit saang lugar ng map na yon. I think yung pinaka pwede kong ibigay doon na example sa move 4 is Hanging Gardens. Yung Hanging Gardens, hindi halata tayo sa Hanging Gardens. Meron kasing tinatawag silang visual center. Meaning yun yung akala mong centers. In the case of Hanging Gardens, kasi akala mo yung Trizone sa pinakagitna yung center nun. Pero hindi. Yung nasa baba niya, yung solo blue zone is a move 4 center. Yun yung abot niya lahat talaga. Then, there are also maps na move 3 center. Ayun, pag sinabing move 3, ang liit na ng map na yun. Yun yung maliit. So, nakakasakal na yun para sa mga fatigue fighters. Ayan. Sample niyan is yung Sanctum Sanctorum. Smallest. Smallest map. Sobrang liit niyan. Masarap mag-T-Rex yan kasi abot mo lahat. Ganun. Then, also Santa's Workshop is a move 3 center. Let's go down from move 3 to move 5. As of now, move 5 pa rin yung pinakamalaki. Yukon. Forgot. We don't talk about that. We don't talk about Yukon. Ayan. Kasi nabanish na sa Shadowrun. Pero yan, move 5 na as of now, yung malaki. Sample of that is Soho. So, malaki siya. Kasi ang dami niyang end-to-end. Ang lawak niya kasi. I guess another is Bronze. If familiar ka sa Buffy na set. Yung Bronze. Move 5 din siya. Then, lastly, meron niya sinabing move 6. Yun yung Yukon. Pero, as of now kasi, like competitively, usually ban na siya. It's not fun to play. Di ba, guys? So, yun. Fun kayo. Kaya, fun yun. Na-try ko yung G-Bat ako. Tapos, Shakespeare yung kalaban ko. Tinakbo ko lang whole game. Hindi na kami naglaro. Ayan. Kasi move 6 center siya. So, may mga heroes na move 2, tapos move 3, boost 3 lang yung highest nila. So, hindi ka na maaabot pag umikot ka lang na umikot. Ganun. May na yan yung Yukon ngayon yung Yukon 1900. Remastered. Online siya available. So, parang pinaliit yung Yukon kasi nilagyan na ng additional connections yung may bato, yung sa may bato banda. May pathway na siya. May daan na siya. So, kung meron kayong Yukon na map, na physical, pwede nyo naman drawingan to. Tsaka yung center nga, di ba? Marami rin hindi lang naman isang spot, maraming spots. Merong mga maps na multiple yung centers nila. Like Memorial, tatlong Trizone sa gitna, alam ko yun yung center nyo. T-Rex Paddock. T-Rex Paddock has 2 multiple center doon. Yung green, yellow, tas yung green, gray sa gitna. Yung yung sa may kotse. Sa may kotse. Tama, sa may kotse. Yun yung center nyo. Dalawa yan. Move 4 center yan. So, kung gusto nyong ma-check
additional checking sa sa maps, pwede kayo punta Mm. sa Unmatched Club. Tapos dun sa maps dun, Yes. interactive naman yung yung site. So once you Oo. click the map, if you hover sa isang space, may lalabas na numbers dun. Then makikita nyo kung ilan yung spaces required to ilan Reach yung that movement required para mapuntahan yung spot na parang kunyari mag-hover kayo sa isang spot, tapos may nakita kang 5, meaning 5 spaces away siya dun sa hino-hoveran mong space. Pero ibig Yun. sabihin Sobrang- nun, move 4. Kasi Ah, nandun ibig yung sabihin nun, kalaban move mo sa 4. 5th spot eh. True. As well as meron din tinatawag na yung mga ayun nga, yung center makikita nyo, plus yung mga marksman spots na mamaya natin i-discuss. Dagdag lang din ako. Pero kasi to Sige. hindi siya very common. May Hmm. ilang players lang na gumagamit ito, so hindi talaga siya parang usual unmatched term. May mga maps kasi like Thrilla na move 3 normally, pero may dalawang corners na move 4. So technically move 4 3.5. map siya, diba? Pero may mga players na nagsasabi move 3.5. Oh, Kasi ikaw except dun isa sa ka dun eh. isa ako dun. May except dun sa corners kasi move 3 siya. Pero I mean, technically, pag pumunta ka kasi, nag-move 4 pa rin naman. Abulin mo pa rin siya ng 4. Kailangan pa rin ng 4. pero kasi corner to corner eh. Corner to Kaya, corner. Parang Pag parang napunta ka dun sa isa, yung Mm. isa yung malayo. Pero dun sa katabi, pumunta ka sa katabi, yung Pupunta nasa sa dulo kabila. yung sa kabila. Oo. Sa'yo ko Yun lang ang- narinig yung 3.5 eh. may mga Sige. gumagamit yan. Ginagawa ko Oo. over under eh. Pero yun nga. Gets naman. Gets Add ko naman. na lang dun lastly sa map centers. I think maganda siyang exercise sa simula as you go along sa journey mo sa Unmatched. Like, pag nakakita ka ng map, bibilangin mo agad yung center. Tapos eventually makakabisado mo yung centers ng bawat map. Kasi So, sa usual sinasabi namin, madalas talaga visual center, dun ka muna pumunta. Then after, may mga certain maps na hindi naman yung visual pero yung malapit doon tulad sa Soho, katabi lang or sa Oo nga. yung Venice, yung sa Venice Hanging yung pula. Gardens din yan. Sa Hanging Gardens din yung katabi nga, yun. Imposible siya makabisado agad pero as time goes on kasi parang magiging mo na siya, instinct mo na hanapin agad Oo. yung centers na yun. Lalo na pag kunyari natalo ka kasi hindi ka pala sa center nakatayo, diba? Tapos dapat i-boost mo. Sakto lang maabot yung yung other side. Kung nasa center ka, abot mo sana, diba? Hindi mo makakalimutan yun. Shoutout Hindi mo talaga direct. makalimutan. Shoutout talaga doon. Top 8 sana. Pero okay lang. 2 months experience lang yun. Pumalag na ng top 16 si Madam Direct natin. Pero if alam nyo lang yung center, top 8 sana. Di ba? Dinaglag sana si Russell sa high school. So yun, kaya importante guys, practice your centers. Find your center. Find your centers. Next naman natin, yung force adjacency. So, ano muna yung force adjacency? In English, force adjacency. In Tagalog, pipilitin mo yung kalaban mong tumabi sa'yo. Hindi, Tagalogin mo maayos. Tagalogin mo. Persahan paglapit. Ayun. Parang ganun, pwede na yun. So, force adjacency, term lang yun to mean na may mga spots sa maps na kailangan lumapit ng range, useful siya against range characters usually. If force mo na maging adjacent yung range character, since 'di ba may advantage yung range character na sa same zone lang siya ata. Pero pag sa force adjacency, pwede mo siyang palapitin sa'yo. So, wala siyang choice kundi lumapit and tumabi sa'yo. So, parang di na siya naging range, na wala yung advantage niya. So, one example doon sa Globe Theater. So, ito napakaraming force adjacency nito. Kasi itong Globe Theater, meron siyang dalawang one zone na spots, yung dalawang kwarto, yung red and blue, as well as yung dalawang brown sa baba. Okay, So, brown. pag nandun ka, no choice sila kundi lumapit doon. Yung dalawang brown sa gilid, sa left, force adjacency hindi yun. Kasi pwede magtago yung dun sa brown. So, kailangan lumapit ng range character sa'yo. Isa pa, meron yung Fairyland Forest. So, yung map ng Steel and Silver sa Witcher. So, meron tayo dito yung yung nag-iisang dilaw na spot. So, favorite tambayan ni Golden Bat yan eh. Oo. Tago lang siya dyan eh. So, para kailangan lumapit ng mga kalaban, lalo na pag ranged. Raptor Paddock. Dalawa yung sa Raptor Paddock eh. Sa Raptors yung dilaw, oo, yung dilaw na yung gitna na dilaw, pati yung green, no? Ay, yung puti yung sa taas, yung puti sa sa kaliwa. Meron pa ba? Meron din yung Marami Hell's naman. Kitchen. Yung sa Tok, yung may item token. Yeah. Ano pa ba? Macminville, dalawa. Sa Macminville yung green, yung green tuloy, yung pink saka gray. Tsaka point out lang din natin na hindi porket yung mga na-mention natin na zones, diba, or colors, yun lang yung force adjacency spots. Minsan kasi, diba, pwede mo naman din i-force yung adjacency kahit
pare. nasa ibang spot ka, depende Oo. kasi kung nasaan na kayo Nasaan dun sa game. tama. Nasaan na kayo nakapwesto currently. Oo, kung sa kabilang dulo yung other side na abot ng range character pero hindi naman abot ng move niya, edi mapo-force lang din siya, di ba? Na dikitan ka. Pero yung mga nabanggit nga natin, yun yung mga kitang-kita mo agad sa map. For sa Jason talaga yan. Na wala kang Tatabi ka talaga. choice. Yes. Yun. Doon tayo sa next concept, yung Robin Hood spot. So, ano ba yung Robin Hood spot? Bakit Robin Hood spot? So, si Robin Hood kasi, di ba? Yung ability niya, after umattack, pwedeng mag-move 2 spaces. So, ibig sabihin ng Robin Hood spot, nandun ka sa spot, pwede ka mag-move from that spot, abot mo na kahit saan part ng map. So, kaya siya Robin Hood kasi, move ka, attack ka, babalik ka dun sa spot na yon para next turn, max 1 maneuver ka lang. Hindi mo na kailangan mag-boost. Abot mo na buong map. Doon ka lang tatambay. Doon ka tatambay, basically, oo. So, yung best example nito for me is yung sa Soho, yung white yung spot sa gitna. Yun yung isa sa pinakaunang may Robin Hood spot eh. So, yung sa white spot na yon mag-move ka lang, dun sa ibang spot, move 1 lang eh. Abot mo na talaga yung buong map, kahit ano mangyari. Yung isa pang example siguro, yung yung bagong map, Tsingshan Monastery. Yung center niya, Robin Hood spot din. Robin Hood ba yan? Robin yung Hood purple. spot yung purple sa gitna. Yes. Yun, same Robin Hood spot, same yung center. So, Okay. I think, Soho kasi diba, iba eh. Okay, dati yung Soho, Katabi. alam ko dati yung Soho, alam naman nating bad range map siya. Pero pag Robin Hood map talagang God mode si Robin Hood dati dyan. Nung dating maayos pa yung, maliit pa yung roster. Solomon's, tago ka lang sa isang... Ay, oo nga, may Robin Hood spot dito. Di ba yung Venice? Venice din. Oo, Venice din. Venice yun sa may sa may blue, light blue. Doon sa try? Blue, light blue. Kasi isang Ay, oo, tama. eh. Ang daming laman nitong list eh. Daming nangyayari. Kahit mukhang simple yung mapa. Hindi. Nakakainis yung map na yan. Hindi siya mukhang simple. Nabatukan ako ni Russell dyan sa map na yan eh. Laki ang tricky yung Chupacabra. Oo. Baka naman gusto mo i-share yun, Patrick. Kung anong nangyari dun sa Chupacabra na yun. Ikaw na lang. So, si Patrick kasi, dun sa isang game niya dun sa may Ludo. Diba? Ludo. Ludo. Nag-boost siya, diba? Nag-boost siya para, kunyari, hindi siya abot ng kalaban. Oo. Kasi di ba buhol-buhol yung Venice? Ang ending, nag-boost pa siya. Ending, lang din. Wala. Abot pa rin ng single maneuver ng Chupacabra. Okay na. Ito maneuver. In my defense, kahit ano mangyari, panalo naman ako ng game. Nagtapan ka lang ng card. Nagtapan ka lang. Matanga lang ako. Yung Robin Hood spot, hindi lang naman siya for Robin, no? Diba? Hindi naman. Hindi naman. I mean, still, like, Robin is the most, kasi, parang... Siya lang makaka-abuse. Best, makaka-abuse. Pero, like, if you put a move to range doon, it's still... Actually, lahat ng range. It's still good pa rin. Lahat ng range pa rin. Move one range. Meron lang ako Leshen? Meron lang ako actually, yun nga may leshen eh. Hindi pwede si leshen sa Soho kasi hindi niya maabot yung sa bagay. Isang zone doon eh. Kasi dapat move to ka doon. Since meron ng Robin Hood, may upgrade yan, no? Nag-upgrade kasi, humaba yung legs niya, naging move 3 siya eh. So, yung Robin Hood spot, nagkaroon ng upgrade, which is the Genie's. Wala naman legs si Genie. Lumilipad pala, sorry. Bakit? Gusto ko yung galit siya. Gusto ko yung galit siya. Actually, ako rin eh. Ang ko dito, bakit Genie bakit since upgrade yung Robin Hood to Genie kasi move 3 si Genie. Naunang move 3 si Medusa eh. Medusa, di ba? Oo nga, ba't nga ba? Ewan ko rin. Ayaw ko rin ng coin ng term na yan. So, pakiso na lang yung gusto nyo awayin nandun sa UMB. Pero yun nga, yung Genie spot is para siyang Robin Hood spot but instead move 3. Then abot mo lahat ng zone. So, ganun din. Same concept naman. Same concept lang. Mas lumaki lang yung range ng hero, yung move na so mas marami siyang abot. I think yung mga example niyan is yung Hell's Kitchen, yung sa gitna, yung light blue, tabi ng kaliwa ng puno. Ayun, abot mo yan, move 3 lahat. Move 3 siya lahat. Other ones are Sunnydale High, na yung center. Actually, yung center yun na yun. Yun na yung move 3 niya. Yung nasa baba ng dalawang red. Yung
Visual Yung center entrance. siya actually. Medyo visual center nga rin siya. Yung green and light blue. Sa may hagdanan. So sige, may isa pa tayong concept din na i-discuss yung zone cutoffs. So ibig sabihin lang naman nito, yung change zone. Parang yung magkaibang dalawang space na magkatabi na Pero totally directly, magkaiba yung zone. totally. Yes. Kasi maraming maps, 'di ba, na parang may transition eh. So parang orange, tas yung next zone orange green, tas yung next green, 'di ba? So may transition. Yung cutoffs talagang hard cutoff, walang same color. Yan, Yes. maganda yan. Yun lang Actually, naman. Importante yan. wait, may tanong ako doon. Paano po siya magagamit sa laro? Actually, connected siya dun sa force Si Dudong adjacency. kasi nasa ni. Sakit yata si Dudong. Sino yun, Ace? Hindi ko alam ko rin. Sino yun? Shoutout pala kay Sino yung sa Shoutout, pangalanan nyo na lang siya. Ganun. Hindi, yung sa yung sa GC, sa Unmatched Philippines GC, siya nagdudong daw siya dudong moment. Sino yun? Ayun. Okay lang. So, shoutout kay Ravins. So, meron kasi siyang dudong moment last time sa sa UMP's GC. Yun nga, related siya dun sa sinabi ni Pat din kanina na force adjacency. Actually, same sila ng concept. Lang, maririnig nyo lang kasi ginagamit yung term na yan minsan ng mga players, yung zone cutoffs. Kaya, yun lang, kailangan lang din i-consider. Pero basically, same sila dun sa force adjacency. So, para in ka lang, no? Uy, alam ko yung zone cutoff. Oo nga, yung zone cutoff. Yan. Mas general lang yung zone cutoff. Hindi naman porket zone ka. Paano ba? Pag zone cutoff, automatic force adjacency. Pag force adjacency, hindi automatic zone cutoff. Ganon. So yun yung mga general usual concepts, no? Yan. Yung general saka mga general advanced knowledge, advanced map knowledge concepts natin. So, since na-discuss natin yung advanced map knowledge, proceed naman tayo dun sa kinds of map. So, yun nga. So, narinig yung sa amin kanina, may nababanggit kaming maliit na mapa o kaya malaki. So, yun. So, first muna yung small map. So, yun nga, nabanggit ni Ace kanina, usually ang small maps, yun yung may move tree. Move tree na center. From end to end, yung pinaka least na required na maneuver na kailangan mong gamitin para maabot yung, let's say, yung isang character nasa upper left corner. So, yung least amount of maneuver plus boost para mabot niya yung sa dulo sa kabilang side. Yun yung mga small map. So, example dito, yun nga, sinabi ko kanina, smallest map, Sanctum Sanctorum, move 3 lang kasi to. Abot niya lahat. Santa's Workshop, yun. As well as yung Raptor Paddock, pati T-Rex Paddock. Pero move 4 yan, di ba? Move 4 yun. Move 4. Yung Raptors. Yung Raptor Paddock Yung kasi Raptors. medyo choky siya kasi may one-way map na pag napasok ka sa loob. I think yung din, maliit. Solomon's Mine as long as walang body blocks masyado. Kasi tatalunan lang kayo sa bawat portal dyan eh. Para sa akin, maliit din yung Baskerville. Kasi pag abot, lang actually, regarding doon pa lang parang counter-argument dun sa mga pinagsasabi natin sa portal. Kasi pwede ka humarang dun sa, pwede ka kasi humarang dun sa portal. Pwede ka na makakadaan eh. Pero pag wala nang harang sa portal, maliit na yung map. Ako nga, no? Pero tama ka nga. Ngayon ko lang din na-realize na ang lit nga ng Baskerville. Kung maliit yung Baskerville. Portal. Pag 1v1 na lang yan. Pag wala sa portal, maliit lang yan. Move 3 lang yan. I learned it the hard way. Oo nga. Yeah. Maliit din yung yung Point Pleasant as long as sa gitna ka. Pero pag nasa magkabilang laki lang talaga ng nung physical map. Malaki na yung map pagka ganun, no? Kasi from end to end, hingal ka dyan, kakatakbo. So, sino ba yung mga may gusto ng maps na ganyan, ng mga small? Usually melee, no? Akibis! Saka usually mga agro fighters. Agro, nga. Para hindi ka masyado mag-boost. Yun nga. Kaya yun nga yung sinabi namin last episode, mas gusto ng agro for us. Mas gusto ng agro na map advantage kasi kukuha siya ng small map. Para at least boost 1 lang yung yung requirement mo para makahabol sa sa opponent. Hindi mo kailangan mag-boost 2 or 3, ganun. Yun for small maps. Then next naman, kung may small map, merong big map. Kala ko medium map eh. So yung mga big map, masasabi mo big usually, pag move 5, automatic, big map na yun. So yung isa sa best example for me ng big map talaga, Macminville.
Oo. Kasi kahit kahit turn 1 ka, double maneuver na yung gagawin mo, pupunta ka sa pinakamalayong abot mo, assuming move 2 ka, tapos yung Di pa rin gitna kalaban yun. mo, double maneuver, tapos sa turn mo, hindi mo pa rin abot yung kalaban sa isang maneuver. Ganun Oo. siya kalaki. Ano siya, no? Sobrang layo. Physically malaki, tas malaki din talaga yung map, yung Oo, spaces ng maps. actually. Hmm. Sobrang laki niya. Tapos, yun nga, sobrang laki niya na hindi mo siya abot kahit turn 2 mo na. Tapos, may mga iba pang maps na abot mo naman, like, for example, Sarpedon, yan. Actually, yung Sarpedon ay move 5 din to, di ba? Move 5. Sharp. Dalawa yung center nito. Malaki rin siya, lalo na yung corner to corner yan. Ay, yung Yun din core malaki. yun yung kailangan i-consider kasi dun sa size ng map eh. Hindi lang basta move 4, move 5. Yung corners eh. Kasi syempre, dadalahin ka dun ng kalaban mo eh. Diba? Pagkagaling mo doon sa kabilang corner, tatakbo siya sa kabila. So, bus ka na naman ng malala. Sipat, diba? Oo, Dadalhin doon sa corner, te-teleport sa kabilang dulo, bastos lang. Bad trip. Yakadiri yun. So, hindi porket big map, advantageous na siya for ranged characters. Kailangan i-consider pa rin yung zones dito eh. Yes, sir. So, hindi siya automatic. Sa ko lang, i-add ko lang dun sa Macminville. Alam mo, sobrang laki ng Macminville na map. Kasi, yung T-Rex, hindi siya, pag nasa dalawang space siya, isang lang yung naapakan niya sa sobrang laki ng spaces. Ang dami dito single spot for T-Rex. T-Rex snap marks na tinatawag, yung T-Rex markings. Yeah. Hindi siya makaapag sa dalawang spaces, pa isa-isa, ganun kalaki yung map. Ultimos T-Rex, napapagod. Siya kalaki. Next tayo sa Corridor map. What makes a map corridory? So, mapapansin nyo kasi yung ibang maps, interconnected siya sa bawat spaces. So, multiple yung connections niya. For example, sa Marmorial, if pupunta kayo sa baba, yung isang zone, connected siya sa 3 space, minsan sa Kaermorhen, 4, ganun. So, makakaikot ka, hindi ka makakapag-body block. Yung corridor map kasi, isa lang yung line na nagra-run through sa mga spaces. If gusto mong magharang, hindi ka maaabot ng kalaban mo unless tatago siya, may mga ability siyang ganun or nakapag-teleport siya. So, yung example ng corridor maps, ibibigay ko is yung Soho. Yes. Pag nasa rooftop, pahabulin mo, no? Lalo pag melee. Then next, Asuchi Castle. Ayoko yan. Ayoko yan kasi haharang mo dito sa isang gilid yung isa mong sidekick tapos nasa likod ka lang. Parang nangaasar ka lang. 3, 4, 5, Bakit 6, kailangan 7, mo ng 8, ganung 9. Bakit mo kailangan ng ganyang certain map na corridor map? Kasi minsan yung gusto yan ng mga fatigue heroes. Mostly. Yes, sir. Yung may mga sidekicks na pwedeng iharang. I think isa pang example ng napakalaking corridor map is yung Yukon. Yung lumang Yukon actually. Yung lumang Yukon. Move 6 kasi may loop na tinatawag doon. Death loop. Add ko pa dyan yung isang corridory na map. Medyo corridory lang kasi yung nabanggit natin kanina sa Baskerville, pag nasa library ka, tago mo yung isang hero or isang character mo dun sa may library, dun sa upper right, sa pinaka-upper right, tapos katabi niya. So, no choice yung kalaban kundi atakihin yung nakalabas. Hindi lang siya basta corridor, no? Talagang tago. Talagang tago. Nag-aaral sa library yung Pag-range pa lang. Unless range. Actually, yung bronze. Bronze. Yung sa green, pati sa pink. Yung bronze kasi, ang laki niya tapos corridor pa siya. Corridor pa. Move 5 corridory. Kaya walk, lagi binaban yung pag may Jill yung kalaban, may bronze. Autoban, bronze pati Azuchi. Okay, next naman natin, yung kinds of map. So, mayroon tayong anti-ranged maps. What makes a map an anti-ranged map? So, yun nga nabanggit kanina, may maps na maraming force adjacency or yung maraming zone cutoff. Kasi hindi nga nagbe-benefit yung range characters na katabi niya. Parang kailangan niya pa tumabi para maka-attack kasi wala siya, out of range na siya. So, nabanggit nga kanina natin, yung Globe Theater, isa yon. Yung zone cutoff niya sa baba, medyo marami. Macminville din. Ang daming zone cutoff na ito. Puro makikita mo yung pag tinignan mo sa overview yung map, ang daming single color lang sa mapa. So, pati best anti-range map, Hero.
Saraduhan mo ng pinto. Ay, oo nga. Wait lang, may question ako sa Soho. Anti-ranged map siya? Hindi kasi, di ba, siya forced pag lagi. nagpunta ka ng Robin Hood spot, Pag yung After mail, that- yung pag melee character nakatambay doon. Oo. Pag sa taas. I see. Ayun. So yun yung mga types ng anti-range map. So ano lang, parang complementary lang siya sa force adjacency as well as yung sa zone cutoff. Kaya siya naging anti-range. So kung may anti-range, meron din syempre kabaliktaran yan. Anti-melee. I never Anti-melee thought naman. about that. So same, yung concept lang din ng anti-range, baliktarin nyo. So kung maraming zone cutoffs, marami naman dito multi-zone na yung nagka-transition yung zone. So isang best example dito I think yung Marmoril, 'di ba? Yeah. Kasi lalo na yung gitna nun, 'di ba? Puro green and blue. Makulay. Tapos sobrang ang daming green and blue doon. Pag range ka, nasa dulo ka, abot mo sa kabilang dulo yung melee or nandun ka dun sa taas ng castle, 'di ba? Yes. Tapos ano yun, green, blue, brown. Pag nandun ka, nasa baba yung melee character, ang layo ng habulin niya, ang layo ng tatakbuhin niya para maabot ka. So, isa yung magandang example ng anti-melee map. Grabe yan. Ganda Well, actually, tinatawag natin siyang anti-melee map. Parang basically Except pro range siya. map siya. Diba? Except pro range. Range ganun. So, ano pa ba yung mga ibang examples dyan? I guess isang pwede yung Venice. Venice, isa yan sa sobrang ranged map din. Kasi dun sa, lalo na sa ano to, dun sa, may Robin Hood spot kasi, di ba? Unang-una may Robin Hood spot. Tapos sobrang nagta-transition yung mga colors dun sa iba-ibang zones. Meron lang isang force adjacency spot dun sa dark gray sa lower right. Pero aside from dun, di ba? Puro halos half zones na yung mga nandun. Yes. So yun lang naman. So yung heli para sa inyo. Heli carrier. Yung sa may yung sa may ang di niya lang abot dun sa may token, yung puti pati yung blue eh. So kita niya lahat. Okay. Okay lang. Like hindi naman siya sobrang lala. Siya, kasi may tataguan pa rin. I mean, pwede kang force adjacency pa rin kasi sa map na yan. Doon sa tatlong trizone kasi, may force adjacency, yes. Pero sa tatlong trizone, halos, gitna na siya abot mo halos lahat eh. Tama. Pero kasi kaya hindi ko siya masasabing ranged map or anti-melee. Kasi dun sa tatlong spots na yun, one maneuver range away lang yung melee characters kung nagtatago sila dun sa puti or sa brown. So parang kahit nakatambay dun yung range, one maneuver away lang yung melee, which is okay pa rin. Hindi siya completely anti-melee. Tulad dun sa Marmoril na, 'di ba? Ang layo ng tatakbuhin. Sa Venice din, 'di ba? Na minsan kailangan pa mag-boost. Yeah. Yung Sherwood din, medyo range map siya na malala. Kasi pag nasa yellow, nasa Tarzan ka, abot mo lahat. Kita sa dilaw. Yung site, yung tataguan mo lang doon yung light green. Right. Yung green. Tatago ka lang doon talaga. Dalawang green. Yes. Tapos, yun yun. Mostly, yan, range map yan. Sipat, makikita ka niya talaga ng range doon. So, tapos tayo sa mga kinds of maps. Let's proceed naman sa Pumaproceed tayo sa isang mga pakulo ng resto, yung tinatawag nilang gimmicks ng maps, okay? Ayan. Ito yung mga iniiwasan na gamiting maps pinsan kasi ang daming ganap no? Tapos, let's start sa pinakamadali intindihin na gimmicks is yung one-way path. Okay? I think pinaka familiar kayo dun sa one-way path pagdating sa Raptor Paddock na map, yung sa Jurassic Park. Yung map ng Raptors. Kasi yun yung pinakauna na nag-implement nun. Actually, ito yung pinakaunang gimmick ng maps, yung one-way path. So, what is one-way path? So, isa lang siyang... Ako ba yun? Sorry. Tagal mo pinag-isipan yan o hinihintay mo? Ayan. Tapos, yung one-way path, isa lang siyang... It works sa normal path, pero yung arrow na kung siya nakaturo, yun lang yung pwede mong gawing movement doon. So, kung pataas siya, pwede ka lang pataas lang yung daan mo. Hindi ka lang pwedeng bumalik. Okay. Pero adjacent pa rin. Adjacent pa rin. So, in all purposes, like, kailangan mo mag-summon sa adjacent mo, pwede pa rin doon. Pwede ka pa rin umatak kung either nasa loob ka or nasa labas ka ng path.
tatlong times pa lang ng map yung gumagamit ng one-way path. So, yung una Raptor Paddock, then lumabas ulit siya sa Steel and Silver, yung Kymor Hen. Sobrang marami rin siyang one-way paths doon. Tapos, then Santa's Workshop, meron siyang few one-way paths din. Pero I think, yan siyang tatlo. Pero I think it captures the idea talaga sa Raptor Paddock. Kasi yung Raptor Paddock, hindi lang siya willy-nilly na may one-way path. Lahat ng one-way path niya, papasok ka sa pit. Yung tinatawag nilang pit. Sa gitna. Sa gitna. Hindi ka makakalabas doon, isa lang yung daanan. Be wary pagdating sa one-way paths. Next natin yung Secret Passage. So, yung Secret Passage, nauna yan dun sa sa Baskerville muna, na yung spaces na magkakalayo pero pwede kang mag-maneuver through dun sa spaces. Though, hindi sila adjacent pag on attacking. So, they are only adjacent sa maneuver lang. Ayun. So, ang two examples natin dyan sa Secret Passages natin, yung Baskerville, King Solomon's Mine. Ayun. Na-ban. Well, sa Philippines po. Pero kahit sa UM League. Wala na rin Solomon's Mine. Medyo wacky kasi. Madaya pag may blocker. Tapos sige, yung next natin yung doors. Na-mention naman din kanina to yung Heorot, diba? Yung doors. So yung doors kasi, kung hindi nyo alam yung mechanic doon, pwedeng isara and buksan. Para isara, free lang, as long as maneuver action. Yep. Tapos, to open, kailangan mong gamitin yung isang move ng maneuver action mo. Kaya, kung isipin nyo, pag melee characters, hindi siya anti-melee masyado eh. Kasi, kahit sabihin natin one movement na lang yung melee character mo, kasi lagi ka magbubukas kung isasarahaduhan ka. Pwede ka rin kasi tumambay dun sa pinto, kahit range tumuwi, tatambayan mo sa pinto, sasara mo, yung range character, kailangan lang buksan. So, move 1 na yung bukas. Tapos, kung hindi siya makakalayo, kung nasa ibang kulay ka, edi hindi ka na rin niya abot as a ranged character, diba? Medyo force adjacency na rin. Favorite map, yung Heorot, favorite map yan ni T-Rex. Yung maneuver mo, bukas pinto lang, no? Bukas ka na ng pinto. Ayaw kong gamitin tong map na to. Kasi hassle talaga yung pinto. Dami mong isipin eh. Hirap Pag sinarado mo yung pinto, nag-change siya ng zone kasi, di ba? Oo. Kaya Ang dami naguguluhan doon actually. Magulo naman talaga. Magulo talaga. Isipin nyo, kasi di ba pag nilagyan mo ng harang, parehas pa rin so yung iniisip ng ibang players, pag range ka, pwede mo pa rin atakihin. Pero actually sa di ba, nag-iiba yung kulay niyan doon sa unmatched digital. Think of it as like different kulay siya pag sinarado mo. Except yung sa yellow and yung sa starting second place kasi parang magiging full gray na siya. Iban nyo na lang yan. Huwag nyo lang piliin. Iban nyo na lang. Hindi ko alam paano i-take advantage yung map na yun. Pakagulo. So yung next gimmick natin is yung sa Hanging Gardens, yung tinatawag na high ground. So basically, +1 lang siya if yung attacker mo nasa space na nakaturo dun sa target mo. Dapat adjacent, hindi siya dapat sa zone lang basta. Tapos may nakaturong high ground sa kanya. Dapat katabi talaga. Connection mismo. Connection. Yes. So, yun lang naman siya. More on positioning siya. Kaya ganun. Actually, dito sa Hanging Gardens, ang talaga go for agawan sa first yun, position. +1. Yun lang yan. Kasi magbuboost na sa attack yan. Sayang yung +1 eh. So, ganun siya sa Hanging Gardens. Yeah, automatic eh. Then, next natin, yung gimmick naman ng Marvel tokens. Marvel maps. So, yung item tokens. So, yung item tokens, yun yung mga spot sa maps na may may square doon sa gilid ng ng circle sa mga spaces. So yung purple diyan, yung tawag diyan is yung versatile na yung item map na may +2 or +1. So yan, a fighter can use that on combat basta you will play a combat card. So either on attack or defense, i-declare nyo muna na magagamitin niyo yung item para either ma+1 or ma+2 yung combat card nyo. Then ang important diyan, pwedeng ma-cancel yan kasi ang nito is during combat, para nagiging during combat siya na may +2 or +1 yung attack or defense mo. So cancelable to. Yeah. Yun. Except recent patch. Except pag King R, yung yung walang
Walang text Walang yung ano, text. walang text yung combat card mo. AKA Bigfoot o kaya Katana. King Arthur, Katana, yes, yan, mga ganun. Sherlock, Sai, Sherlock. baril, Sherlock. yung mga baril ni Si Sherlock. Winter Soldier, tapos yung mga Series cards na 7 cannot be Source. cancelled, incinerate, no? Tapos yung kay Blackbeard. Yeah. True. Then next naman yung sa Marvel Maps pa rin, yung item tokens naman na ano, na schemes. So pag nakatayo ka diyan sa ano, sa space na may scheme, you can use your action to ano, to play a scheme. So ano siya, action siya. Action mismo yung ano, yung paggamit ng scheme. Kasi meron dun sa ano, sa Sanctum Sanctorum, madalas na question 'yan kapag ginamit yung isang scheme token na as a free action. Eto, Brazier of Bomb Galat, play a Kaya scheme mo from yan. your deck as a free action. So, ang question lagi diyan kasi is kung may action pa siya. So, let's say nag-maneuver ka, so you use your one action, then play a scheme, use the scheme token, so another action siya. Pero sinasabi nung action token is to play a scheme from your deck as a free action. So yung yung scheme na kinuha mo sa deck, libre na yon kasi nga sabi as a free action eh. Pero ginamit mo pa rin yung action mo to activate the token. Kailangan mo pa rin gumamit ng action to ano, action para gumamit ng action token. Then, ano dito sa Marvel Maps, ay yung item tokens, kailangan siyang gamitin sa ano, sa tournament. Kasi, yung item tokens na yan, may reason bakit andiyan yung item tokens and kasama yan sa design mismo ng mapa. Hindi siya basta-basta lang na nandiyan kasi trip lang ng resto. Amen. Actually kasi 'di ba, kailangan mo siya i-reconsider for map picking. Oo. Kasi ano siya, kasama sa ano yun, eh, sa pinag-isipan ng resto bakit may maps, may item tokens yung mapa na yan, kung bakit andiyan yung placing nila, bakit ganyan kalaki or kaliit yung map or bakit ganyan yung zones nila. Kasi, it will matter, it matters talaga. So kailangan 'pag nagpa-tournament kayo, kailangan gamitin niyo yan. Ayun. Kailangan specific sa maps na yun yung Yes, items. isa pa yun. So yun, yung maps na yun, usually ang kailangan gamitin diyan is kung ano yung kasamang set dun sa ano, kung anong map set yung item set din. So let's say yung item set mo is from the Brains and Bronze, yun lang rin yung kailangan isama mo dun sa ano, sa map na Sanctum Sanctorum. Yun. Hindi ka pwedeng maglagay ng slushy. Dagdag ko yan sa tournament setting, ganun. Pero sa rulebook kasi actually nakalagay na pwedeng mix and match, 'di ba? Pero yung na-mention mo nga part siya ng map picking kaya yung sa set lang, doon lang siya nakalagay. Tas dagdag ko nga, na-mention din naman kanina pero bigyan ko na rin ng concrete na example. Part kasi ng design yung sa items, 'di ba? Yung sa layout ng map. So example kasi doon sa Helicarrier, nandun actually isang scheme na isa sa pinakamaganda dahil nga deal 2 damage, 'di ba? Libre. Minsan kasi napupunta siya dun sa lower left spot, yung green-orange, na sobrang delikado. Kasi dun sa spot na yun, pwede kang mapin. Hindi ka na makakalabas. Yes. So, kaya part siya nung design ng map. Kaya kailangan siya ilagay. Kailangan mo kasi kung wala yun, i-reconsider. ba't ka pupunta dun? Yes. Hindi mo siya magagamit fully. Kasi may mga heroes din kasi na they love items. Yes. Like yung mga sila Blackbeard, sila Winter Soldier, mga ganun, kailangan nila ng items para maximize potential nila. Yeah, tama. So yung next gimmick natin, similar dun sa Secret Passages, na may parang portals or gates. Pero dito kasi, stairs siya. So parang may above and below part ng ship. So isipin nyo to, adjacent pa rin sila. So dun sa same colored na doors or gates or symbols, adjacent sila for all intents and purposes. So si T-Rex kunyari, pwede siyang lumusot sa orange to orange gate. Kasi 'di ba sa passages bawal siya lumusot, 'di ba? Si T-Rex pwede. Yes. Kasi counted as adjacent eh. Pero nakalabas yung paa niya. Pero kapag 'di ba, let's siya, say dun sa orange ka, yung may white zone pati yung brown zone. Si T-Rex naka-ano lang siya dun sa naka-reference lang siya sa isang zone, 'di ba? Sa isang zone lang. So basically Nasa nakalabas siya. Nasa siya. tubig siya. Pero pag nag-maneuver siya, pwede pa rin siya dun sa brown, tama? Reference mo yung brown pa rin kasama sa reference mo o hindi na? Alam ko hindi eh. Hindi siya nakaapak basically doon. Hindi na kasi. Sa labas lang talaga. So papasok Puti siya. sa labas.
nakaapak lang siya dun sa entrance ng brown. Kasi yung Oo. kita niyang paa nasa labas pa rin nasa tubig. Okay. Okay. Sa tubig. Pero yun. So ano to So isipin niyo na lang gulo-gulo lang yung map na adjacent kung saan-saan. Pero hindi siya nagfa-function ng parehong-pareho dun sa secret passages. Basically upgrade siya. Upgrade siya ng secret passage kasi pwede mo na siyang umattack na adjacent dun sa ano. Yes. I-take note nyo na lang yung color kasi ito may color plus may ano siya, may symbol siya. Different symbols naman siya per color. Yeah. Kaya pwede kayong umattack doon. Yung last game, yung isa pang gimmick, okay, yung tinatawag na T-Rex markers. Medyo tricky siya, especially sa mga bagong players na nasanay nang hindi naglalaro sa physical map, yung legit na map ng Unmatch, yung cardboard. Kasi, as we all know, yung T-Rex kasi umapak siya sa dalawang space, okay? Then, may ruling doon na if hindi niya abot yung dalawang spaces, kailangan niya magstay sa isang space lang. Yes. Tapos doon papasok yung mahirap kasi yun kasi di ba yung especially dito sa Philippines na medyo naggagawa na tayo ng other copies ng maps. Tapos hindi naman siya 1:1 yung sizes nun. So minsan yung supposedly na isa lang yung maapakan dapat na spaces ng T-Rex. Dalawa. Nagiging dalawa instead na isa, which is dapat hindi mangyari kasi medyo nerf yun sa side ng T-Rex na hindi niya maabot yung ibang spaces dapat. Tapos, how do we do that? How do we deal with that? Actually, sa TTS, madali lang siya kasi yung mga maps doon may snaps, may markers na siya. Pagdating sa TO, how do you deal with that, Bat? Di ba? Kaya favorite kita pa naglalaro ko kasi pag may pag may si Ace may copy yan sa phone niya ng ng T-Rex markers. Nasa drive niya yung pictures ng mga ng T-Rex markers sa lahat ng mapa. How do I deal with that? Kailangan nandun si Ace para makita ko. Ayun, check nyo na lang din yung meron actually nasa TTS you can save the copies Sa ng TTS T-Rex. naman, yes. Then next natin, yung medyo bago sa sa Santa's Workshop. So merong yung conveyor belt ni Santa, yung pang ng gift. May gagalaw dun sa mga purple na arrows. Pag nandun ka sa conveyor belt na yan, end of turn gagalaw kayo ng one space. Lahat ng fighters na nasa conveyor belt. Except T-Rexes, except large fighters. May question ako. Yung tokens pa gagalaw din? Alam ko parang hindi naka-specify ata fighters, no? Alam ko fighters lang. Okay. So, hindi gagalaw yung tokens. Okay. So, characters lang yung gagalaw. Then sa dulo, kung makikita nyo, yung last na spot dun sa lower right, mayroong may catapult. So, pagka punta mo dyan, pag nandyan ka naka-space, tapos end of turn mo, gagalaw ka na isa, then makakatapult ka sa any yellow spot dito. Dun sa may mga regalo. Sa taas ng mga regalo. So, mababato ka dun. So, maganda yun kasi pang-kite, pampalayo sa opponent, lalo pag melee, layo nang hahabulin niya sa'yo sa taas. So, done na tayo sa lahat ng gimmicks, sa lahat ng kinds of maps. So, may question na sa inyo ngayon. When do you go for position or map pick? May mga fighters kasi na talagang automatic gusto mo ng map tulad ni Achilles, 'di ba? Yung mga melee fighters na move to na walang masyadong movement effects. Parang gusto mo talaga ng map regardless of position na bahala na yung position. Kailangan mo lang maabot yung kalaban. So, depende ang sagot. Kaya talaga independent takes tayo. Uulitin ko po yung words to live by Russell. Depende talaga. Kasi may depende sa format ng game. Minsan kasi magde-declare ka na agad prior sa game na magmamap pick ba ako or position pick. Nakapag-drop na kayo, saka kayo magmamap or position pick, di ba? Yung mga ganong instances. Tapos meron times din naman na limited yung maps na available sa'yo. Like sa local tournaments na 3 lang, magbaban ka isa. Tapos yung ibaban mo, yun lang yung ayaw mong map. Di goods ka na for map. Meron ding yung lahat ng kalaban mo, position heroes. So kailangan mo mag-position pick. Parang ganun. You need a lot of experience siguro. Para masyadong matchup dependent. Masyadong matchup dependent to. Next naman natin, tapos na tayo sa maps pero doon tayo sa heroes na merong special mention or special map interactions. May mga special heroes tayo dito na mas gusto nila map pick, no? What would you say? Or depende pa rin pero i-discuss naman natin. Basta may special relationship sila sa maps. Ayun, basta. Unahan na natin. Si Bullseye. Kasi special ability ni Bullseye, di ba? Pwede kang umattack from 5 spaces away. So, ideally, yung position mo sa map, hahanap ka ng position
na hindi mo na kailangan mag-maneuver para maabot yung kalaban. Kasi maraming effects or cards si Bullseye na kailangan mong manalo sa first combat, diba? Para ma-maximize yung second attack mo. Ibig sabihin, kailangan mo mag-double attack. So, hahanap ka ng map na hindi mo kailangan maneuver attack para lang maka-damage. Kailangan double attack. So, kung maliit na map, Actually, kay Bullseye, importante yung center. Kasi nga, center. Yes. pag nasa center siya, medyo abot niyo na lahat, lalo pag kahit move 5 center. Kasi 5 Move 4. Hindi, move 4 pala. Move 4 pala. Kasi abot niya na halos lahat. So, Walang add ko lang problema dun yun. sa sinabi ni Russell, try nyo panoorin yung video ni Baked Goods. So, meron siyang Bullseye map guide doon. Way back 2024 ata, kung di ko nagkakamali, or 2023. Panoorin nyo yun. Parang gantong same ng episode namin ngayon. Though, Bullseye yung pinag-usapan niya doon, pero maps yung pinag-uusapan niya talaga. Kasi in relation lang with Bullseye, pero map heavy yung video na yun. Kaya panoorin niyo yun. Magandang addition siya. Hindi ko pa napanood yun Yes. Kumano yun eh. Hindi ka pala yata nag-match yun eh. Oo, baka nga. Di pa, baka. Next natin sa may mga special relationship sa maps is yung si Houdini. Kasi, bakit nga ba? Kasi yung ability niya, wala siyang pake sa kung gaano nga kalayo sa map. Wala. Kasi kaya kanyang abutin. Kailangan niya lang mag-boost para mag-teleport. Yung siya mobile. Yan siya. Then, next natin, Shredder naman. So, yung ability naman ni Shredder, naglalabas siya ng foot soldier sa path kung nasan yung space mo. So, bakit? Syempre, yung bread and butter ni Shredder, yung gain action kung ilan yung adjacent mong foot soldier. May mga spot dito may mga maps siyang gusto na puntahan. 5 yung connections niya or 6. Point Pleasant, Baskerville, Fairyland Forest, Globe Theater, Hanging, Haley Sanctum, mga 5 yun. Pero yung mas gusto niya, yung mga 6 connections sa Navy Pier, yung Blue Orange, as well as dun sa Kermoren. Sa Kermoren 8. 8 ba yun? Sa yung Kasama pathway, oo. So, plus 8 actions ka this turn. So, ang saya. Autoban Kermoren pag si Yes. Shredder kalaban mo. So, next, si Tomoe. So, yung ability kasi na Tomoe, diba? Pag umalis sa zone mo, yung kalaban, 1 damage. So, yung mga gusto naman ni Tomoe na maps, yun, maraming hard cutoffs. Kasi, sasaman mo yung kalaban sa zone niya, tapos, ipa-force mo lang siyang umalis. Kasi, kung hindi siya umalis, edi magsasapakan kayo. Ang daming draw ni Tomoe, diba? Malulugi yung kalaban pag hindi siya tumakbo. Pero ano rin hindi rin automatic panalo si Tomoe sa mga hard cutoffs. Kasi, pwede naman din tumambay dun sa hard cutoff yung kalaban para ikaw nasa ibang zone pero magkatabi kayo, diba? So, kailangan mo pa rin pumosisyon ng maayos. Next natin, Invisible Man. Bakit gusto niya ng meron siyang map picks or at least meron siyang good relationship sa mga maps? Kasi if hindi kayo familiar, ang ability niya is meron siyang fog tokens na 3. So, pag naka-apak siya doon, +1 yung defense niya. So, yung tokens na kasi na gumagalaw siya as throughout the game. Tapos, connected siya to each fog. So, pwede kang mag-teleport sa bawat fog. So, gusto mong paglayo-layuin yung token para ifa-fatigue mo yung kalaban mo para mag-boost. So, gusto niya ng mga maps na malalaki tapos naka-spread out yung fog tokens. Then, siguro last natin si Leonardo. Ang ability ni Leo, beginning of turn, team tactics, you may move 1 fighter, 1 space. Favorite ni Leo, tong item maps. Kasi yung kalaban, di siya makakapag-camp dun sa mga item maps kasi papaalisin lang ni Leo yan. Advantage kay Leo since pwede niya makuha yung item maps. Plus, ang gusto rin ni Leo, yung maraming zones. Maraming cards sa deck ni Leo, may pake dun sa zone kung nasan si Leo or si Splinter. Like, Globe Theater, meron siyang 3 or kaya yung Kermoren 4. So, usually, nagte-trigger na yung cards ni Leo or ni Splinter. Ayun. Okay. Let's proceed naman to our next segment, our Hero of the Day! Okay, Ace. Sino yung Hero of the Day natin? Okay, kadang nawala yung Hero of the Day natin. Ayun, bumalik na siya. Kasi lumalabas nawawala eh. Hero of the Day natin, the greatest escape artist. Walang iba kundi si Mr. Harry Houdini at ang kanyang asawa, si Bess. Let's go! Quick intro muna kay Houdini. Hindi natin siya tawagin full name kasi medyo naman kami, first name basis kami. So, Harry dapat. Harry! Last name basis pala, sorry. Ganun kami ka-close. Tawag ko sa kanya Hoods. Hoods. Okay. Ako nga Dini eh. Oo, Dini.
So, si Houdini, check mo natin yung mga abilities niya, no? First of all, yung special ability niya, Escape Artist, na explain naman na kanina sa special relationship sa maps. When you take the maneuver action and boost, you may place Houdini in any space instead of moving. Best moves as normal. So, if mag-boost, magte-teleport si Houdini kahit saan spaces, then si Best mag-move na siya as normal. Looking into his ability, he could go anywhere, meaning pwede siyang umatake. You can't escape from him. May raise sila both, 14 HP, tapos 5 HP si Best, so parehas below average on Yes, both baba. hero and sidekick. Though may few healing si Houdini. Then move 2, it sucks. Normal, move 2. Both move 2. Then let's go sa cards niya. Meron siyang 13 cards, basically. 13 unique cards. You can say it's 12 kasi may isang copy siya. Pretty much consistent. Okay, let's go with the strengths and weaknesses. Why don't we start with you, Pat? For strength, for me, talaga siya move 2. Kasi abot ka niya anywhere sa map. So, Yeah. deceiving yung move 2 kay Houdini. Kasi once you boost, pwede kang pumasok sa anywhere, any spot sa maps. Well, si Houdini lang naman. Si Best kailangan gumalaw ng normal. Pero yun nga, kahit magtago ka sa end-to-end, kaya kanya ma-attack. For weakness naman, medyo glass cannon kasi si Houdini. All in sa attack yan. Nabanggit naman ni Is kanina, 14 HP si Houdini, then 5 lang si Best. Tapos yung defensive package niya, sucks lang. Pero ang goal mo kasi patayin yung kalaban eh. Yes. Yun. So, glass cannon siya. Glass cannon siya for me. For me, yung greatest strength ni Houdini nasa isang card. Alam niyo na yun. Set the stage. Hindi pa Dalawa. Houdini card yun. Hindi pa Houdini card yun. Best card yun. Best Pero card kasi, yun. for me kasi, and I think na-mention ko rin to in a past episode, probably pinakamalakas na effect sa game, chosen this card. Yep. Diba? Kasi kita mo yung hand, may info ka, tatanggalan mo pa ng card. So yung set the stage kasi, yung boost niya, pag ginamit mo siya as a boost, look at your opponent's hand, choose a card to discard. Ang maganda kasi doon, gagamitin mo siya usually sa maneuver action. Magte-teleport ka papunta sa kalaban, tapos full info na. Alam mo na yung potential defenses na gagamitin niya. Grabe yan. Kadiri. Shit. Makakapili ka na agad ng proper attack. Yung magandang attack para sa nakita mong defenses niya, di ba? So, control na control mo yung pag-agro mo sa kanya. Yes. Tapos yung extra thing pa dito, yung mga chosen discards malakas pero nafe-faint, di ba? Ito, hindi eh. Kasi part siya ng maneuver action. Walang counter. Choke time nga yan eh. Pag nasa pos 1 si Houdini, tapos nag-mulligan pa yung kalaban mo, tapos nasa starting hand to ni Houdini, pwede siyang nagkip yung Houdini. Aray ko po. Alam mo na ko yung set na stage. First action, maneuver, 6 cards Houdini, boost set the stage, tapos minus 1 card yung kalaban. Kung nakita mo, di ba, walang defense, patay na. GG. Yun. So, anong weakness naman ni Houdini? Aside from dun sa pagiging malambot nga niya, na mention ni Pat, wala siyang fatigue game. Kailangan mong patayin talaga yung kalaban. Hindi ka mananalo sa fatigue dito. Malabo. I mean, siguro may sobrang maliit na chance na pwede, pero malabo talaga. Okay. Sa akin, his strengths niya, hyper aggro siya. Lagi siyang may attack sa'yo. Bukod sa nagte-teleport siya, hindi ka makatakas sa kanya. Ang dami niyang gain action, tapos ang dami niyang card draw. Siya yung pinakaunang hero may OTK, FTK. Kaya kanyang patayin if the cards were right. God hand draw no? God hand talaga. Meron siya mga matchups na supposedly losing siya tapos bigla siya nanalo dahil sa set the stage. Ganun. Tapos, sa weakness, essentially wala siyang feint. Tama. True. Diba? Wala siyang feint kasi ginagamit niya eh. Ginagamit niya sa, sayang yung deal 6 yun eh. Gagamitin mo ba talaga sa feint? Parang ganun. And, ayaw niya ng discards. Kasi kailangan niya yung cards niya for damage. Kaya siya losing kay Ladusa kasi nawawalang cards sa kanya. Tsaka rin, kasi diba as Houdini nga, yun nga, nagtitake ka, kung si Dusa, mag-gaze bigla-bigla. Patay. Hilig pa naman ni Houdini mag-take kasi yung I'm thinking niya is I'll take pero out-damage you. Damage siya. Okay, so na-discuss natin yung strength and weaknesses ng hero na to, no? Si Hoods. Tapos, check naman natin yung placement niya sa tier list. Kasi magpabago na to. Kasi tapos na yung okay. According dun sa latest, which is yung community aggregate tier list ni Taj, si Houdini is yung nasa A+ tier siya. Below Bigfoot. So, sobrang taas, no? A+. Below Bigfoot and above Yenenga. So, what do you think of the placement ni Houdini
sa current Tama lang. tier list. Tama lang. Personally, feeling ko mas mataas slight. A+ pa rin, nasa A+ pa rin siya for Oo. me. Pero siguro nasa tuktok ng A+, somewhere sa tuktok. Kasi kahit losing matchup, kaya niyang ipanalo. Oo. Basta, kasi ganun siya ka-volatile. Kasi pag winning matchup, talagang ang laki na ng lamang mo. Pero pag even to losing, Kaya minsan pa rin. parang Kaya hindi pa siya rin. feeling even or losing eh. Kayang-kaya pa rin Actually, talaga. true. Plus ano, Ganun. wala siya kasi pake sa mapa eh. Oo, wala siyang Kaya pake sa ano, mapa, di kaya ba? kahit anong map ibigay mo Hmm. parang dapat mas mataas siya. Pero Oo. okey na yung ano, okey I mean, Kahit I'm position, good di ba? with 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 Hmm. Houdini being the same Same. same tier. Pero Same. possible nga puwede niyo naman pataasin. Sa akin, okay din yung parehas kami ni Pat na okay na siya doon. Kasi yes, kaya niyang panalo lahat ng matchup. Pero pag tinapat mo sa losing matchup siya, like makikita mo yung weakness niya talaga eh. Mararamdaman mo naman, yes. Mararamdaman mo talaga. Like, yun nga, sabi ko kay She-Hulk, di ba? Hirap na hirap siya kay She-Hulk kasi hindi niya alam yung gagawin niya. Ang kunat tapos hindi mo mapatay. Ang Puhat. daming Pero ano discards and yan, everything. na-experience ko kasi yan, shoutout kay Alfon. Matchup namin sa isang BGM tourney. Well, pareho naman kaming medyo malas din sa deck. Isang Omega lang siya. Tapos ako naman, yung isang big reveal ko, nasa bottom din. So kulang ako sa damage, di ba? Natapos yung game, 2 HP na lang si She-Hulk. Pero di ba supposedly malalang losing si Houdini doon. Yun. So Nagawa pa kaya pa 2 rin HP eh. 'di ba? 2 Oo, yun HP nga na eh. lang. Na-trigger pa niya yung dalawang Pero heal yun niya. nga, mararamdaman mo yung pag weak Yes. talaga, pag mahirap siya, kita mo talaga. Yes. So, I think okay pa rin siya. Ganun Yeah. siya. Pero Tapos yan, ano pa? volatile kasi yan, lala eh. Volatile. Tapos winning pa siya dun sa mga top tier na iba. Diba? Sherlock, Yes. GB, Siri. diba? GB Siri. lalo. Siri. Yun. Kaya So, I tama, guess mataas talaga siya. it's Yep. fine pa rin naman. I think okay lang din siya sa placement niya. Yeah. Okay, next. Since tapos na tayo sa tier list and everything about Houdini, check natin yung matchups. Si Houdini, ang matchup ko sa kanya is my main, Bigfoot. Kasi ayaw ni sa lahat, cancels. Kasi nga boost siya ng boost. Mm. Kasi si Bigfoot lang naman ng notorious straight up, may 5 cancels, di ba? 5. Mm. Grabe talaga. Oo. So, kahit iset the stage mo yung isa, may apat pa rin siya. And medyo Yeah. beefy siya enough, di ba? Taas pa ng defense. 6 Tapos na pang quarter defense force, defense. oo. 6 na force, may cancel. Yung shift lang yung pinaka-pangit na defense niya on that matchup eh. Solid, tapos ang lalakas pa ng attack, di ba? Like, E5, di ba? Iiyak talaga eh. I think self-explanatory na kung bakit losing dun si Houdini sa matchup na yun. Though, naka-experience pa rin ako na, syempre, Houdini, one time natalo yung Bigfoot sa Houdini. Pero sobrang alat naman din kasi nun. Shoutout kay RJ. Wala akong cancel buong game. Wala akong nabunot na cancel. Bigfoot ka pa. Ano yun Globe Theater. Like, nagpunta ako sa kwarto, kwarto. tapos nag-ability ako. Pero wala akong mabunot na cancel, tapos namatay. Kasi shift lang yung defense ko. Parang ganun. It's supposed to be like Bigfoot favored. Bigfoot heavy dapat. So yan. Losing siya kay Bigfoot. Okay, next. Pat? Okay. Sa akin naman, next sa akin, medyo even-ish. Sattler. Well, actually hindi siya even. Losing si Houdini against Dr. Sattler, pero dahil si Houdini 'to, medyo even pa rin siya. Kasi si Sattler kasi, high damage din naman si Sattler kasi, nabanggit natin kanina na parang you will take Houdini na wala siyang cancel. So lahat ng effects na gusto ni Sattler magti-trigger, which is Tama. yung red niya na yung That's the Damage. Illusion something na parang +1 siya for every insight token sa mapa. So that's 2 + 5, so 7 damage usually yun. Plus, may meron siya yung sexism in survival situations. 1 versatile pero nagiging 4 pag hero yung kalaban. So yun, hindi Good nakakancel luck. ni Houdini yun, masakit yun. Plus, yung niya, yung fangirl niya, yung I think we're back in business, yung 0 na versatile, pero during combat +1 kung ilan yung hawak ni Sattler. So may 1 time 7 damage yun against kay Houdini. Kaya yung 14 HP niya, ayun 7 na lang agad. Kasi nagte-take niya 2 si hits lang. Houdini kasi Pwede mamatay. wala siyang choice kundi mag-take kasi babawi na lang siya sa on attack. Okay. So parang sa matchup na yun, tinatry mong patay, hindi mo outlast as Sattler. Like healing and Dami rin stuff. kasing heal eh. Oo, yun Oo. kasi inisip ko eh. Though di Oo. ko pa na-try yung matchup na yun. Actually, yun nga, ang nakakatawa sa matchup, may game kami ni Aaron, shoutout kay Aaron. So, umatak ako as Sattler, manang regroup. So, Houdini being Houdini, nag-take. So, draw 2 ako. So, masaya pa ako. After a few turns, umatak ulit ako. Regroup ulit, to make ulit. So, draw 4 ako total. Ending, talo pa ako kasi na-fatigue ako. So, Tabu.
Napinating ka Oo, na kahit Houdini. Uy, pinating ka ni oo, Houdini, wow. kaya nga, eh. Kahit nag-heal ako ng ano, dun sa Women Inherits Earth ng ano, parang heal 15, 'di ba? Wala, Oo. big reveal at nakapag-big reveal siya ng ano, ng 9 or ng Mm. 7. Tapos siyempre, automatic laging mga ano, wala parang dalawang set na stage siya yung cancels ko. Kaya hindi ko nahuli yung ano, big reveal talaga at all. Ayun, dun natalo pa ako dun sa ano, sa winning-ish na matchup kaya even pa rin siya for me. May question Ayun. ako dun, Pat. Pinapatay ba ni Houdini dun Si Malcolm, nung nilaro namin ni Aaron hindi niya pinatay at all. Wala na siyang pakialam, diniretso niya kasi mawawalan siya ng damage, eh. Kailangan niyang Sabagay unahan yung medyo ano, beefy rin naman kasi si Malcolm. kailangan 7 niyang shield. unahan yung Sattler kasi, marami ring auto damage yung Sattler. So, hanggang hindi pa hawak ng Sattler yung auto damage, meron siyang ano, eh, yung violently if necessary, 2 damage 'pag adjacency yung kalaban or nasa spot na may insight token. So, 2 damage yun. Tapos yung lock the door na blue 2, after combat take 2 damage yung, adjacent mo. So, habang hindi pa hawak ni Sattler yun, patay na ni Houdini si Sattler. Medyo beefy rin kasi. Oo, kasi maraming healing si ano, eh, si Malcolm dun sa attack yung versatile niya na 2 na life finds a way. Kapag, Yun yung discard. discard top card of the ano, the opponent tapos heal ko yun yung boost value. So, Grabe. nakakatawa nga nun, eh, kasi may dalawang nabunot ko yung dalawang life finds away. Umatak ako kaya gamit si Malcolm. Nagdadasal pala si ano, si Aaron na sana hindi mabunot yung ano, yung big reveal kasi wala pa yung second big reveal niya sa hand. Kamay. Kasi matatalo siya kung mawala yung ano, yung big reveal. Okay. Ayun, so winning Sattler pero medyo even dahil Houdini yung ano pinag-uusapan natin. Yes, kaya ako main Yun yan dati yan, eh. Kaso 'pag nung mga time na wala akong mabubunot ng big reveal umayaw na ako, eh. Di ka mahal ni Houdini. Hindi ako mahal ng heroes na may special thing. 'Di ba yung GB ko na walang ano, Walang Alpine. GB na walang Alpine? Ayan. Okay, next. Okay. Sige. So, dito naman tayo sa ano, Houdini matchup na winning malala versus Yennefer. So, dito, talong-talo talaga si Yennefer for me. Ay, Nasubukan ko na rin to multiple times. Unang-una, walang proper cancel si Yennefer. Yes. 'Di ba? So, lahat ng effects ni Houdini pwedeng tumagos. Lalo na yung sleight of hand na napaka-importante, 'di ba? Kaya okay siya versus Wukong kunyari or Yennefer nga kasi nga walang proper cancel. So, sleight of hand, check mo yung defense niya, tsaka ka magde-decide kung ano yung attack na gusto mong gamitin. Dahil walang cancel, magti-trigger lahat ng damage mo, lahat ng boost cards mo. Tapos, si Yennefer pa, yung problem niya, dalawa lang yung cards niya na combat draw. Quick and ready. Yes. So, kung hindi mo kasi papatayin si Houdini, syempre, ikaw lang yung atakihin niya. Pero syempre, kailangan mo na kasi siya bawian eh. Since wala kang ibang combat draw, mahirap sabayan sa hand si Houdini. Tapos yun nga na-mention din kanina, si Houdini nga nagte-take, 'di ba? Kasi gusto mong gamitin yung cards mo for damage dapat eh. Mga games namin, sinusubukan namin, si Houdini nagte-take na ng full incinerate. Take lang. Yan. Hindi siya nagdi-discard, take niya yung 7 buo, minsan binu-boost pa. Take 10. Yes. 'Di ba na-try natin Russell yun? Oo. Nananalo pa rin si Houdini, hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. Actually, meron din akong ilang beses ko rin na-try yung matchup na yan. Yung naghihingalo na yung Yennefer, tapos nag-lodge siya. Ang ni-reveal ko yung 3. So, bumunot ako tatlo, take 3 ako. Pero okay lang, sabi ko. Tuloy lang ang laban. Wala yun eh. Actually nga, yung parang saving grace mo lang dyan is yung cancel mo dyan is yung fetters. Fetters, yun yung parang pseudo-cancel mo eh. Pseudo-cancel mo siya kasi hindi mo makakapag-boost. Pero, syempre, hindi naman imposible, pero sobrang malala, mahirap. Yun na yun eh. Kasi talagang kahit mag-take ka ng damage from Yennefer or Triss, mas mauuna pa rin yung damage ni Houdini. Yung Triss na attack nga, draw at take 3 yun eh. Take 3 pa yun. Okay lang. Okay lang. Ang problema talaga din ni Yennefer, hindi siya makakasabay sa hand. Hindi siya makasabay. Tapos, yung joke time yung cancel niya actually. Yung wala siyang cancel. Mm-hmm. If mag-set the stage ka, tapos matanggalan mo ng fetters, basically, patay na. Grabe damage yun. Yes. Pero ano bang way ni Yennefer doon? Ewan. Kailangan mo lang talagang mahuli ng dalawang big damage. Also the walls. Siguro. Ball lightning on defense. Ball lightning kung offensive ball.
Offensive ball. Offensive dapat. Tama. Offensive pala, sorry. Pero mahirap din kasi syempre kailangan mo siya for defense kasi nga inuubos ni Houdini yung defense mo no. Ay, yun. Hirap kasi sa defense kasi sleight of hand, 'di ba? Mananalo pa rin si Dini. Sa next trick. For Saba yun, yung next trick. Kahit Hindi, kailangan mo mahuli yung next trick ng sleight of hand. Ay, sorry. Nung cancel. Next trick ng ball lightning para discard siya. Yeah. Okay. Since nag-start na tayo sa maps, we're gonna cover best map sa bawat hero of the day. Okay. Pero si Houdini kasi doesn't give a shit about maps. Pero let's try tingin nyo okay na map kay Houdini. Kasi ako may idea din naman ako. Sa inyo. Let's go sa'yo, Russell. Ako, McMinnville. Napakalaking map. Kasi kung posto ka, safe ka na agad sa turn 1, diba? Kung post 1 ka, wala kang pake, mag-ano ka pa rin Mag-teleport ka lang naman Okay, sa'yo, Pat? Siguro yung home ground niya, King Solomon's Mine. Okay. Kasi magtago lang sila dun sa sa lower right. Then saka lang papasok siya bigla sa pag pwede siya matak. Oo nga. Okay. Yan sa akin, Hanging Garden. Kasi pwede mong especially pag going first ka, pwede mong ma-abuse yung high ground. Actually, meron ako dun laro na Houdini versus Strange. Just first ako. Down to 12 first turn ko down to 2 yung Strange. Kasi ganun ka-volatile si Houdini. Oo. Yan siya. Tapos yun, pwede ka mag-reposition kasi using Punishing Act, pwede mo itulak sa baba tapos maneuver boost ka. There you go, may high ground ka kaagad. Yeah. So, I guess isa sa best map niya rin yung Hanging Garden. Actually, wala naman siyang mostly pakisang map. Wala siyang bad map. Wala siyang bad map. Yung siguro na small map kung hinahabol siya, like pag suntukan sa yung kalaban. But other than that, okay naman siya most of the time. Yes. Kasi si Houdini is position fighter more than map. Yun yung doon pumapasok yung depende kanina kung position or map pick. Actually, okay din sa kanya yung Marvel maps if mapaposition mo na maayos through vanishing. Yeah. Vanishing muna tapos boost na. Tabihan mo. So yun. Okay, let's wrap it up. I guess we can conclude na si Houdini is the most volatile fighter here in Unmatched. As of now, he can win any matchups na supposedly losing siya. Tapos, yan, mostly position fighter siya. So, huwag mo siyang bigyan ng position, basically. Post 1 kalaban, ban Houdini. Talaga. Okay. So, proceed naman tayo sa current and recent events natin. So, last time may nung March 8 naganap yung BGM mid-tier. So, yung prize doon T-Rex. So, ang nanalo doon, congratulations to RJ for winning the tournament. So, 5-1 siya. 5-1 siya, though 5-1. Siya naman nanalo through 6 rounds pala yun. Grabe naman. Nag 6 rounds kasi na 40 players? 40 okay lang. players. At least, I mean, mahaba, pero at least, diba, like, sulit yung bayad ng players. Oo, T-Rex. Masusuka ka ng unmatch pagkatapos. Tapos yung malupit na kwento doon, pinasa ni RJ yung Corona. What? Sa ka-teammate niyang si Display of the year. Another nominee. Parang Miss Universe pinasa yung Corona. Binigyan niya na kay Heinz kasi si Heinz nagkamali, nag-defend siya ng pula. So sobrang winning na siya dun sa matchup pero nag-defend siya ng pula. Ending, natalo tuloy siya kay Alphon. Ayan. So, sayang. Kaya lahat nagulat. Miski si Alphon nagulat So ayan, congrats ulit kay RJ for winning the event. Congrats. Yeah, congrats. Grabe, may pa-dinosaur naman siya. Ay, oo. Tapos congrats rin pala kay Mark Sandoval kasi nagkaroon siya ng backpack. Unmatched backpack na official backpack 'yon. So kasya ba dun si Map? Hindi ko. Tapos third place. Speaking of Map, congrats rin kay Rain. So, nanalo siya ng Ukraine Map. Ayun. And the Map. I'm the Map. Sana si Map. Sila ni Mark. Parang kompleto na sila. Ayun. So, congratulations sa mga nanalo. Congrats. Okay. Next Next event natin. Ongoing pa rin yung Leader of Champions. Follow na lang po natin yung ating official streamer, si Montage, no? Actually, kada gabi nag-stream siya most of the time. Minsan 1 to 2. Check nyo lang yung Twitch niya and minsan pinopromote siya rin sa Gen Chat ng Unmatched Philippines, no? If you want like high caliber ng mga players
na naglalaban, then go check it out. Tapos, Okay, next. So, ngayon, yung ongoing pa rin yung roadshow, yung league sa Roadshow XGL, di ba? So, weekly pa rin siya. Yes. Collect ng points para dun sa parang major tourney, final tourney nila. Na qualifier din para dun sa Expo. Hindi ko lang sure kung diretso semis or playoffs, pero qualifier siya para kasi semis ko na kasi. Tapos, meron din silang Roadshow Team League. So, parang groups of 5 gagawa ng teams, tapos 5 members. Tapos meron silang 2v2, 1v1, tapos may parang special 2v2 sila na pwede mong patayin yung kakampi mo. So, check out nyo lang yung details. Check out nyo yung details dun sa post nila sa page nila. So, ayun. Okay, interesting take. No? Go check it out, guys. If you want to bagong flavor ng Unmatched, then go play. Yan. Enjoy kayo doon. Thank you. So next naman natin yung this coming March 28 yung Unmatched Queens League. So girls playtime. Sabi. So yun. So all the girls out there, kung trip nyo maglaro ng Unmatched, so all women's tournament to. So 5 rounds daw sila plus showdown. Okay. But may question ako. All girls siya, no? Ano, pwede mo bang sabihin na this is for all the ladies? This is for all my ladies. Gusto yan. With hype enough. Who don't get hyped enough. So yun, yung registration nila 500 pesos with jersey. So ayan, kung gusto niyo ito sulit to, may jersey agad. So 500 lang, may jersey ka na, may entrance ka pa sa tournament. So saan ka pa? So sa yung jersey GL ba na yun? Ano na yun? Like parang custom question lang kasi may hindi ko lang sure eh. Tanong natin sa baka makasagot si Unmatched Queens League nito kung may kung may pangalan na yung jersey nila. So may hinahype pa dito eh. May hinahype pa akong sumali kaso hindi pa siya sure. So sa GL siya sa Gaming Live sa Greenbelt 5 sa Makati. So March 28. Ayun, sali kayo girls. And lastly naman yung sa usual weekly tourneys natin. So ayun, check out nyo lang yung Unmatched GC, yung announcement or kahit sa Gen Chat. Nag-post naman yung mga TO dyan para dun sa weekly tournaments natin. So salihan nyo sila guys. Masaya doon. Lalo malapit na yung Asia Championships. So medyo rin yan. Training ground na rin yan para sa Kaso huwag nyo magalingan baka makilala kayo. Baka ma-scout kayo bigla. Lagi sila may training arc ng tournaments. Pati Dragon's Chest lagi. Grabe. Parang may training for BGM, training for Roadshow. Nakakatawa yun eh. Sobrang daming pods nila lagi. Parang yung training nila, sobrang dinaig pa nila yung si Goku sa si Naruto sa dami ng training art. So, sali lang kayo guys. So, that's it guys for our episode. So, once again, I'm Pat. I'm Ace. And I'm Russell. And always remember, ban mo na Houdini pag post 1 yan. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Thank you.